بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات وفي هذا الدرس. بإذن الله تعالى سنواصل الحديث معكم عن هذه القواعد التي شرعنا في الحديث عنها، وها نحن في القاعدة الرابعة. لكن قبل ذلك أود أن أذكركم بأننا سوف ننتقل من مذكرة إلى مذكرة. الآن gagamitin natin ang mudhakira ni Sheikh Dr. Ayman Al-Hibshi. Ito ay ibara an mukhtasar من الكتاب المنحة الإلهية بشرح القواعد الفقهية. Ang kitab na ito isa kanya din. So inikhtisar lang niya itong kitab na ito dahil dito sa muqarrar na ito or dito sa mudhakira na ito ay nag-start siya sa al-qaida ar-rabi'a. Nag-start siya doon sa al-qaida ar-rabi'a. So, yun ang babasahin natin at ito ang gagamitin natin bi'idhnillahi ta'ala. Ang doktor na ito ay kabilang sa aming mga doktor dito sa, or kabilang sa pinakamabuting mga doktor na nakilala namin dito sa Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Tayyib. Sabi ni Doktor, Al-Qa'idatu Ar-Rabi'ah min Al-Qawa'id Al-Kubra, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Ang qaida na ito, sabi niya, ay lafz ng qaida na ito ay lafz ng hadith nabawi, na kung saan ang hadith na ito ay talaqathu al-ummatu bil qabul. Wattafaqa al-a'immatu ala anna hadha al-hadith tu'tabaru qa'ida fiqhiyah kubra. So nagkasundo ang mga ulama dyan sa bagay na yan. Tayyib, wadih, ang qaida na ito ay mula sa hadith. Mula sa hadith na sahih. طيب. قال والكلام عنها أو عليها من ثلاثة جهات أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى في معنى القاعدة، الجهة الثانية في أنواع الضرر. طيب، ايش يقول؟ الجهة الثانية أنواع إلحاق الضرر بغير حق وفروعه الفقهية. الجهة الثالثة القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. فنقول قال الشيخ الحديث من حيث الإجمال يدل على شيئين. الحديث نيتو أيضا لو أنكه لغن نسابين يوم حديثنا لا ضرر ولا ضرار. هنا الإخبار عن عدم وجود الضرر والإضرار في الشريعة. يعني pagbibigay sa atin ng kaalaman na wala daw darar at walang idrar fi sharia al-islamiyya. Ginamitan niya, sabi niya ng la dito sa ano na ito, nafiya lil jins. So, ibig sabihin wala, la darara kain, walang darar, walang pinsala. فالمعنى لا ضرر موجود في الشريعة ولا ضرار موجود في الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده فعل ما يضرهم. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya ipinag-utos sa kanyang alipin ang bagay na magdudulot sa kanila ng pinsala. طيب. قال والضرر ضد النفع. Ang darar ay salungat ng an-nafa'. An-nafa' ito yung pakinabang. طيب. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في التفريق بين الضرر والضرار. mayroon bang farq ang dalawang lafaz na ito, la darara wala dirar? Sabi na yan ay mahallu khilafin bain al-ulama. Ila qawlayn. Dalawa ang pananaw ng mga ulama dyan, kung mayroon bang pinagkaiba ang dalawa na yan o wala. Al-qawl al-awwal annahuma mutaradifan. So isang maana lang yan siya, kaya lang ginamit yung dirar para patibayin yung darar. So parang isa lang yung maana nila, darara wala dirar. القول الثاني هناك فرق بينهما يقولون mayroon daw pinagkaiba yung dalawa na yan. قال وهذا هو أقوى وأشهر. Yan daw yung mas malakas na pananaw at mas tanyag sa mga ulama. لأن التأسيس أولى من التأكيد. Ito ay qaida usuliyah. لأن التأسيس أولى من التأكيد.
Qala wa ikhtalafa al-qailuna bit-tafriqi ala aqwal. Yung mga nagsasabi dito sa al-qawl ath-thani na mayroon daw pinagkaiba yung dalawa na yan, ay nagkaiba naman ang pananaw nila kung ano ang ibig sabihin ng la darara wa la dirar. Faqila, may nakapagsabi na la darar o ad-dararu ma fihi manfa'atun fihi li fa'ilihi. Ang darar daw dito ay yung pinsala na kung saan makikinabang yung gumawa nito o nagdulot nito sa iba. Wad-diraru ma la manfa'ata lahu fihi. Ang dirar naman yung pinsala na hindi niya pakikinabangan. Nagdulot siya ng pinsala sa iba, subalit wala siyang pakinabang doon sa gawain na yun. Jaa bimithal, qala kaman yamna'u an akhara shay'an yanfa'uhu. Katulad sabi ng pagdadamot ng isang tao mula sa iba, ang bagay na pinapakinabangan niya. Qala wa rajjahahu min al-a'immati Ibn Abdul Barr wa Ibn Salah. Kabilang sa mga a'immah, Ibn Abdul Barr wa Ibn Salah, yan ang nakita nilang ibig sabihin ng dalawa na ito, or farq bainahuma. Yung ad-darar, yung tipong magdudulot siya ng pinsala sa iba na the same time makikinabang siya doon sa ginawa ningon. Ad-dirar, yung magdudulot siya ng pinsala subalit wala siyang pakinabang doon sa ginawa ningon. Tayyib. Waqila, may nakapagsabi naman na ad-dararu ma waqa'a ibtida'an min ash-shakhs. Yan yung pinsala mula sa isang tao. Wad-diraru ma waqa'a minhu jazaan wa muqabalatan liman darrahu. Ito naman yung ad-dirar naman, ito naman yung ganti. Halimbawa, nagdulot siya ng pinsala kay Muhammad, gumanti rin ng isang pinsala si Muhammad. So yun ang dirar. So parang ibig sabihin ng kaida dito ay walang pinsala at wala ring pagganti sa pinsala. Or hindi ka dapat magdulot ng pinsala at hindi ka rin dapat gumanti sa pinsalang na idulot sa iyo ng iba. وبه قال من الأئمة ابن الجوزي وابن الأثير وجعله الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله أحسن الأقوال. أحمد الزرقاء من المحققين المعاصرين. طيب، المعنى الثاني قال النظر في هذا الحديث أو معنى الحديث من حيث الجملة معنيان. المعنى الثاني النهي عن الضرر والضرار. Yan yung pinapahiwatig ng hadith na yan. Yung pagbabawal ng pinsala at pagganti sa pinsala. إذ الحديث إنشاء جاء في صيغة الخبر وإنما المنهي عنه هنا إدخال الضرر بغير حق. Ang maksud sabi na dito sa ipinagbabawal na pinsala, yung pinsala sa iba na bighairi haq, hindi makatarungan. فأما إدخال الضرر على أحد بحق, yung pinsalang makatarungan, katulad ng taong nagkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, fayu'aqabu bijarimatihi, kailangan siyang parusahan sa kanyang kasalanan, o di kaya isang tao na dinaya ang ibang tao, so kailangan niyang ibalik yung bagay na dinaya niya. Fayatlubu al-madlumu muqabalatahu bil-'adl, kailangan ng mazlum, sumumbong yung mazlum sa qadi na kailangan niyang bawiin yung ninakaw sa kanya halimbawa o kinuha sa kanya halimbawa. Qala fahadha ghayru murad qat'an. Yan daw ay hindi pasok sa pinag-uusapan ng kaida dahil yan ay bihaq. ولذلك قال الشيخ أحمد الزرقاء القاعدة مقيدة إجماعا بغير ما أذن به الشرع. Ang kaida na ito sabi na pinag-uusapan natin, la darara wala dirar, ay mayroong limit yan sabi niya. Mayroon siyang taqyid na kung saan hindi pasok dyan yung pinsala na pinayagan ng ash-sharia al-islamiyya. مثل القصاص, di ba? Pinag-uutos ang qisas, walakum fil qisasi hayah. والحدود, إقامة الحدود أيضا من الأمور المهمة. وسائر العقوبات, lahat pa ng mga parusa na pinapataw. والتعازير, ganun din. Dahil dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Yung pagtulak mo ng mafasid ay mas inuuna yun dapat kaysa sa pagkamit ng mga masalih. Limada? Yung pagpatay halimbawa, yan ay oo, paglabag sa pagpaslang yan. Kung titingnan natin is makasalanang gawain yan. Pero
Kapag ang pinatay mo yung tao na mamamatay tao, tiyak na may isasalba mo yung alaf minan nas o mi'at minan nas o asharat minan nas. So isa lang yung napatay mo, na isalba mo yung 10 or 100. So walang problema doon. Ganun ang ibig sabihin ng walakum fil qisasi hayatun. Totoo nga na pumapatay ka, subalit na isasalba mo naman yung buhay ng mas nakakarami. So yun ang tinatawag nilang dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. على أنها أي هذه العقوبات لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضا. Ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kaya niya inutos ang mga ganito, al-qisas wal hudud wal uqubat wa ta'azir, is para mawala yung darar sa mga tao. Yan yung pinakalayunin sa mga ahkam na ito. طيب. الجهة الثانية النوع أو أنواع إلحاق الضرر بغير حق. Ano ang mga uri ng ilhaqud darar, pagdudulot ng darar sa iba, bighairi haqq. So ngayon babanggitin yung mga uri na yan at mga furu', mga amthila niya. Kapag sinabi sa fiqh, furu'ul fiqhiyah o furu'ul fiqh, yan yung mga amthila or mga masail ng fiqh. طيب. ذكر الإمام ابن رجب, si Ibn Rajab ay kabilang sa mga ulama na sumulat, at hindi lang basta-basta sumulat, napakaganda ng kanyang naisulat na al-qawaid al-fiqhiyah. So mayroon siyang binanggit na dalawang uri ng pagdulot ng darar sa iba, bighairi haqq, na hindi makatarungan. وذلك لكل منهما وذكر لكل منهما فروعا وامثلة. Nagbanggit siya ng dalawang dalawang uri, at under doon sa dalawang uri na yun ay nagbanggit din siya ng mga furu', mga amthila. So yun ang pag-aaralan natin ngayon sa mga sumusunod. النوع الأول ألا يكون له غرض سوى الضرر بذلك الغير. Yung magdudulot ng pinsala ay walang hangad sa kanyang ginagawa, kundi ang magdulot lang ng pinsala doon sa tao na yun. ألا يكون له غرض سوى الضرر بذلك الغير. So yun lang, doon lang sa tao na yun. قال فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. Wala siyang hangad doon sa kanyang ginagawa, kundi ang magdulot lang ng pinsala doon sa ibang tao. قال فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. Yan ay maduming gawain at muharram. Ano ang misal niya? Wa furu' niya. Parang pareho lang itong misal wa furu'. Al-idraru fil wasiyyah wa huwa muharram. Yung pagdulot ng pinsala sa pamamagitan ng wasiyah, at yan ay muharram, sabi niya. Ang hatol ng Islam dyan is muharram. Subalit mayroong dalawang surah. As-suratul ula, ano ang sinasabi sa as-suratul ula? يقول أن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له. Bibigyan niya yung isang waratha ng dagdag na mana doon sa ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Kapag ang waratha na ito ay nakakakuha ng thuluth, gagawin ng thuluthain or nisf, dadagdagan niya. Qala fayatadarraru baqiyatul warathati bitakhsisihi. Dahil doon ay magdudulot ng pinsala doon sa mga ibang waratha. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan ang lahat ng may karapatan. Binigyan sila ng kanilang karapatan. Fala wasiyata liwarith. Kaya walang wasiyah para sa tagapagmana. So bawal kang magwasiyah sa isang waris. Tayyib. Pwede ka lang magwasiyah sa hindi waris. Subalit ang wasiyah na yun ay dapat hindi siya lalagpas ng ath-thuluth. So dito yan sa as-surah thaniya. As-surah thaniya, magbibigay siya ng wasiyah sa ajnabi, hindi sa waratha. Subalit higit sa thuluth. So ath-thuluth na yan ay yun lang yung pinaka mataas na level ng pagbibigay ng wasiyah. Hindi na dapat sumubra doon. Dahil kapag sumubra pa doon ay magdudulot ito ng pinsala sa mga waratha. Mababawasan yung kanilang mamanahin. Di ba? لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث
يعني الوصية بالثلث فقط، هذا أكثر شيء، والثلث هذا كثير. sabi ng propeta, ang thuluth na yan ay كثير وليس قليل. تمام. المثال الثاني الإضرار في الرجعة في النكاح. Yung idrar nagaganapin sa الرجعة. الرجعة ito yung pagbabalik ng lalaki sa kanyang asawa or pagbalik ng lalaki sa kanyang asawa matapos na itong italak. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أيام الجاهلية ang kanilang ginagawa ay hinihiwalayan nila ang kanilang mga asawa at sa tuwing malapit ng matapos or magtapos ang kanilang idda ay babalikan nila. Tayyib, ano ang hangad nila doon? Ang hangad nila doon is para lang mapahirapan ng babae. So yan ay asim. Sa panahon natin ngayon ay hindi pwedeng gawin yun. Kaya nila ginagawa yung ganung uri ng talak dahil walang limit ang talak sa panahon na yun. Italak mo siya ng 10 beses, 3 beses, pareho lang, 100, walang problema. So yun ang ginagawa nila. Tayyib, para lang pahirapan ng babae. Patadharuha kal mu'allaqa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang ginagawa niyong mu'allaqa yung babae. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Siya ba'y mutallaka or siya ay asawa pa, mumsaka. So nung dumating ang Islam, abtala dhalika al-hukm wa ja'ala at-talaqa wa hasarahu fi 3 tatliqat faqat. Pag lumagpas ka doon is nasa critical ka na dahil napakabigat ng mga kondisyon na kailangan mong lagpasan. Kailangan mag-asawa mo na yung asawa mo at hindi lang doon magtatapos dahil kailangan pa siyang asawahin. Ibig sabihin makapasok yung lalaki na yung asawa na hiniwalayan. Pagkatapos nun magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at iiwan ni lalaki, italak na yung babae na yon. Pagkatapos ng idda niya, saka mo siya pwedeng pakasalan na bi'aqdin jadid o bimahrin jadid. So napakahintindi nun. Hindi pwede yung drama-drama lang na halimbawa kakausapin mo yung kaibigan mo na asawahin mo yung asawa ko tapos italak mo para mabalikan ko na siya. Hindi yun pwede. طيب الثالث الإضرار في بيع المضطر. Yung pagdudulot ng pinsala sa pamamagitan ng pagbenta doon sa taong nangangailangan. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. May nabanggit mo na sa propeta sallallahu alaihi wasallam na pinagbawal na yun. طيب, noong tinanong si Imam Ahmad kung paano ba yung bay'ul mudtar, sabi ni Imam Ahmad, ganito yung sabi niya, darating sa iyo ang isang taong nangangailangan. Kailangan niyang bumili halimbawa ng motor. Kailangan niyang bumili ng motor. So, ibebenta mo sa kanya yung motor na paninda mo ng 15,000, dapat ibebenta mo siya ng 30,000, dodoblihin mo. So parang sasamantalahin mo yung pagiging pangangailangan ng kapatid mong Muslim. So yun ang tinatawag na bay'ul mudtar. Sinasamantala mo yung pangangailangan niya. طيب. النوع الثاني من ايش؟ أنواع الإلحاق أن يكون له غرض آخر صحيح. Doon sa kanyang ginagawa na nagdudulot ng kapahamakan, pinsala sa ibang tao, ay mayroon siyang gharad doon na sahih. Okay naman yung gharad niya, yung hangarin niya doon. Subalit yung hindi niya namalayan siguro or di kaya ay kahit alam din niya na nagdudulot ito ng kapahamakan, ay ginawa pa rin niya. Sabi na, hada yanqasimu ila qismayn. Al-qismu al-awwal an yatasarrafa fi milkihi bima yata'adda dararuhu ila ghayrihi. Naam, yung kanyang ginagawa ay sa kanyang pagmamayari. Halimbawa sa kanyang lupa or sa kanyang bahay. Sa kanyang bahay mismo. Subalit ito ay magdudulot ng pinsala or kapahamakan doon sa ibang tao. Qala fa in kana dhalika ala al-wajh al-mu'tad, kung ang kanyang ginawa, sabi niya, ay wajh mu'tad, ibig sabihin na kasanayan na ginagawa ng mga tao, okay lang, sabi niya. Pero kapag hindi ito nakasanayan ng ibang tao,
Kumbaga bagong kilos yun at nagdulot ng pinsala sa iba. Mithl an yuajjija fi ardihi naran fi yawmin asif. Naam, magsusunog siya ng malakas na sunog doon sa kanyang lupa sa panahon ng asif, malakas ang hangin. Ang mangyari doon, magdudulot yun ng pagkasunog ng pamamahay ng iba or di kaya ay mga lupa, mga tanim ng ibang tao sa tabi ng kanyang lupa. So doon sabi niya, dahil hindi yun karaniwang na kilos, hindi yun mu'tad na kilos, ay yu'tabaru huwa muta'addin. Makasalanan yung ginawa niya at kailangan niyang palitan yung pinsala doon. Qala wa in kana ala al-wajh al-mu'tad fa fihi qawlan. Yan yung nabanggit natin, fihi qawlan pala. Dalawa pala yung qawl ng mga ulama kung ang kanyang ginawa ay wajh al-mu'tad, na kasanayan ng ginagawa ng mga tao. Halimbawa, qala ahaduhuma la yumna'u min dhalik. Hindi siya pwedeng pigilan doon kung ang kanyang ginagawa ay nakasanayan ng mga ulama, ng mga tao na ginagawa rin palagi ng mga tao doon. Wa huwa qawl al-imamain Ash-Shafi'i wa Abi Hanifa. Al-thani al-man', kailangan siyang pigilan doon dahil la darar wa la dirar. طيب وهو قول الإمام أحمد ووافقه الإمام مالك في بعض الصور. طيب kabilang sa mga suwar na binanggit nila, an yaftaha quwwatan fi bina'ihi al-'ali mushrifatan 'ala jarihi. Magbubukas siya ng bintana sa kanyang pamamahay na mataas para lang makita yung nasa baba ng mga kapitbahay niya. O di kaya ay magpapatayo siya ng mataas na gusali o bahay para makita nila at yung nasa kapitbahay niya kung anong ginagawa nila. Qala, at hindi na yung tatakpan na, kaya na binutasan doon, kaya siya gumawa ng bintana doon para sumilip. Qalu huna yulzimuhu al-jaru bisatrihi. So may karapatan daw yung kapitbahay niya nang pigilan siya at utusan siyang takpan yun. نص عليه أحمد ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي. القسم الثاني من أين؟ لتساء أن يكون له غرض صحيح. القسم الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به. Pagbabawalan yung kapitbahay sa paggamit ng kanyang ari-arian o pagmamay-ari. قال فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فللمالك المنع. Kapag ito daw ay nagdudulot ng pinsala, biman intufi'a bimilkihi kana lilmaliki an yamna'ahu. Mithaluhu man lahu jidarun wahin la yahtamilu an yutrah alayhi khashab. So kung kakabit pa siya doon sa maglalagay pa sila ng kahoy doon, baka matumba na yung jidar niya. So pwede niyang pigilan yung kapitbahay niya na gawin yun. Dahil kapag hindi is guguho ang aking jidar, dahil yan ay mahina na. Wa amma illam yadurra bihi, kung wala naman ito pinsala or hindi rin ito magdudulot sa kanilang pinsala, fa hal yajibu alayhi an yumakkina jarahu. Kailangan ba ning pagbigyan ng kanyang kapitbahay na ikabit yung kahoy niya or something sa kanyang jidar? Wa yahrum alayhi imtina'. Khilafun bayna al-ulama. Mayroong khilaf daw ang mga ulama dyan. Qala faman qala fil qism al-awwal, dito la yamna'u al-malika min at-tasarruf fi milkihi wa in adarra bi jarihi. Qala huna lil jari al-man'u min at-tasarruf fi milkihi bighayri idnihi. Yung mga ulama na nagsasabing hindi pwedeng pigilan yung taong gumagawa ng bagay sa kanyang pagmamay-ari kahit na ito ay magdudulot sa ibang tao ng kapahamakan or pinsala. Dapat sabi niya, ang sasabihin nila dito ay pwedeng pigilan ng jar yung kapitbahay niya na gawin yun. Maliban lang kung papayagan niya dahil wala namang problema doon. Hak niya yun na mahad, pwede niyang ibigay kahit anong oras or pwede niyang yajuzu lahu an yatanazala anhu fi ayyi waqt. طيب
ومن قال هنا بالمنع اختلفوا إلى قولين. أحدهما للجار أن يمنع من التصرف في ملكه بغير إذنه هنا أو ها هنا، وهو قول مالك. الثاني لا يجوز له منع جاره. نعم، hindi daw pwedeng pigilan yung kapitbahay niya na kumabit ng kanyang kahoy na gustong ikabit doon. وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار داره، ووافقه الشافعي في القديم. So هذا ما في هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى سنواصل الحديث معكم في الدرس القادم عن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.